Panginoon makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ikaw yung Diyos na buhay. Panginoon, maraming salamat po na binigyan niyo po kaming pagkakataon magsama-samang magpuri at magpasalamat sa inyo ngayong araw na to. Panginoon, we give you glory and honor right now. Panginoon, tinataas din po namin ang mga kapatid po namin gagamitin nyo ngayong araw na to, ang aming worship team, ang aming mga backups, ang mga musicians, ang kaloob, ang hudyat, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ang gagamitin nyo pong tagapagsalita ngayong araw na to, gamitin nyo po siyang tungtungan ng inyong salita lamang po. Ang inyong boses ang aming marinig, ang inyong turo ang aming marinig, ang inyong turo ang kumurot sa aming mga puso, Panginoon, at maramdaman namin at magamit namin ang aming matututunan ngayong araw na ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng papuri at parangal ay binibigay po namin sa inyo. Siya nawa. Blessed be the name of the Lord, the name above all names. Blessed be the name of Jesus. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with sufferings, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name
day. Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Tunay ngang banal ang inyong pangalan. Karapat-dapat sambahin, karapat-dapat dakilain. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Nagkaroon ng kapayapaan ng aming mga puso. Nagkaroon ng pag-ibig at higit sa lahat, nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po sa inyo. Salamat po, aming Diyos. Salamat sa iyo, O Jesus.
tanging pangalan, tapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, kayo'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Panginoon dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, Hari ng lahat. Panginoon dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, Hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, kayo'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful.
creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful,
Praise the Lord! Blessed be the name above all names. Blessed be the name of Jesus. Aming Diyos, aming Ama, kayo lamang Panginoon. Ang aming sinasamba, kayo lamang ang aming pinasasalamatan dahil minsan na hindi nyo kami pinabayaan. Kayo lamang Panginoon ang patuloy naming sasambahin sa amang dako kami naroon. Kayo lamang ang nananahan sa aming mga puso't isipan. Ang inyong mga gawa ang aming susundin. Kayo lamang Panginoon. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus. Mark 6:14-15. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na bantog ito. May mga nag-aakala na si Juan na taga-bautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakagagawa ng mga himala. Ngunit mayroong ding nagsasabi na siya si Propeta Elias. At may iba pang nagsasabing siya isang propeta, katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. At iniisip nitong si Herodes, si Jesus ay nabuhay na Juan dahil pinapugutan niya ng ulo si Juan. Ang pamagat ng ating pag-aaral, beheaded for what? Para ano at napugutan ng ulo si Juan? Mark 6:16-20 sa pagpapatuloy natin. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. So ating binalikan ang kasaysayan. Si John the Baptist, or the baptizer, was beheaded by Herod. Tapos si Jesus ay biglang sumulpot sa kawalan, biglang naging sikat, at sabi ng iba, ito si Juan na nabuhay muli sa katawan ni Jesus. At yun din ang pininiwalaan naman itong si Herod, kaya't magkakaroon ng encounter with Jesus. But let's go back to the story of John. Bakit nga ba siya napugutan ng ulo? Dahil lagi niyang ipinapamukha kay Herod, yung hari, na against the law of Moses ang ginagawa niyang pakikisama sa kanyang hipag na pinakasalan naman niya. Nagkimkim ng galit si Herodias na naging asawa ni Herod, kaya't gustong-gusto niyang ipapatay si John. Pero wala siyang chance dahil iginagalang at pinapahalagahan ni Herod si John. Hintay ng hintay ang babaeng Herodias ng pagkakataon na makagabawi siya, makipaghiganti siya kay John. Kasi hinihiya siya. Ipinapamukha sa lahat na siya ay nabubuhay ng mali dahil yun ay against the law. But for starters, let's remember that the mission of John was to clear and pave the general way for and of Jesus. Yan ang mission niya. Hawanin ang dadaanan ni Jesus, ipakilala si Jesus, ilipat ang mga tao from the law to grace, because the Bible itself tells us that John was the last prophet of the Old Testament. And therefore, he was the first prophet of the New Testament. Siya ang last prophet of the Old Dispensation, siya ang new prophet of the New System, which was going to be based on Jesusness, based on love, and not on the law. Meanwhile, merong naging issue si John at ito nga yung kimkim ng galit sa kanya ni Herodias dahil lagi niyang ipinamumukha sa hari na hindi niya dapat pinakasalan si Herodias. John 1:6-26. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. John testified concerning Jesus. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me
has surpassed me because he was before me. Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So mula mismo sa bibig ni John, sinasabi niyang kay Jesus manggagaling ang grasya, ang kabaitan ng Diyos, napapalit doon sa grasyang dati na nilang tinatanggap pa dahil ito ay superior na grasya. At sinasabi niya na, ang mga batas ibinigay kay Moses, pero kay Jesus na aking pinatotohanan ngayon, ang ibinigay ay grasya, katotohanan, walang hanggang pag-ibig ng Diyos. So kahit kay John, nililinaw niya na may bago ng panahon, may bago nang nangyayari. Yung dating grace ay nadagdagan pa ng tunay na grace through Jesus, at yung dating law ni Moses ay pinalitan na ng grace through Jesus. So tinanong siya ng mga nag-iisip kung sino nga ba siya, itong si John. Hindi naman nila kilala siya eh. Finally, they said, "Who are you?" John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of the one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord." So out of the mouth of John, sinabi niya kung anong kanyang mission. Hawanin ang daan ni Jesus. Siya ba ay nagstay sa mission na yon? O may nangyari somewhere along the way? But John got embroiled on a personal, local, legal issue. He offended Herodias, a very dangerous woman who was the present queen de facto because the king married her. Mark 6:21-25, sa pagpapatuloy ng kwentong ito, subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayaan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo." Naipangako rin niya sa dalagang, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit pa kalahati ng aking kaharian." Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano po ang hihingin ko?" So obviously, yung mga kababaihan nasa ibang lugar, kaya lumabas pa itong sumayaw na babaeng ito sa kanyang nanay, at tanong-tanong niya, "Kahit ano po hingin ko? Up to half of his kingdom. Ano pong hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan na taga-bautismo," sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, "Ang nais ko ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na taga-bautismo na nakalagay sa isang pinggan." So finally, Herodias got her chance for personal revenge because this John the Baptizer was always accusing her. Laging inuungkat yung batas ni Moses na siya ay lumalabag sa batas na ito. Mark 6:26-29, labis na nalungkot ang hari. Subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. John's great ministry to clear the way for Jesus was abruptly ended. John's choice of one battle, this time against Herodias, cut his war short. Maiksing kwento, pero maraming leksyon na pwede nating mapulot sa kwentong ito, maging para sa buhay natin ngayon. Lesson 1. Choose your battles. Especially if you have a big war. Kung meron kang malaking-malaking misyon, may malaking-malaking project, may malaking-malaking ambisyon, merong malaking-malaking pangarap, piliin mo
ang mga gulong papasukin, piliin mo ang mga taong babanggain, piliin mo ang mga issues na ipaglalaban dahil baka ma-defocus ka from your big mission at sumabit ka dun sa mahalaga rin namang mission, pero hindi kasing laki at kasing halaga nung tunay mong mission sa buhay. So halimbawa, estudyante ka, anong mission mo? Gumraduate, di ba? Matapos na ng pinakamadaling panahon. O anong yun ang mga ibang mga pwede mong mapagkalibangan na magaganda rin namang gawin pero makakadelay sa iyong graduation o baka hindi ka pa matuloy gumraduate. Nag-asawa ka. Ang goal mo magkaroon ng tahimik, payapang buhay, kapiling ang iyong asawa at ang mga magiging anak ninyo. Anong mga giyera, anong mga project ang pwede mong pasukin na makakaabala doon sa malaki mong mission? Ano talaga ang malaking mission mo sa buhay? Dapat mo yan i-define. May malaking mission tayo for the hour, for the day, for the week, for the month, for the year, probably for a period of many years, for a decade, and for a whole lifetime. Define your big war so you can define the battles that are worthy of your labor, of your time, of your resources. Proverbs 26:17, like one who grabs a stray dog by the ears is someone who rushes into a quarrel not their own. Ito bang sinuot ni John the Baptist, John the Baptizer, na issue against Herod and Herodias was really the main issue of his life? Was it really the main mission given to him? O nalibang din siya? Siya ba ay na-defocus? Nasa atin yan para pag-isipan, para suriin. He was the last prophet of the old order. He was the last prophet of the law. And at the same time, he's the first prophet of grace. Pero this time, ang inungkat-ungkat niya ay law, legality, a legal matter, which got him embroiled into this very powerful and very wicked woman. And so, his mission was abruptly ended. Acts 6:2-4, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi na ikabubuhay. Nung kasing una, sa panahon ng first generation na Christians, meron silang mga charities. They put all of their resources together, tapos bumibili sila ng mga pagkain para sa lahat ng gutom. Hinahati-hati nila ang kabuhayan ng lahat ng members at ibinibigay sa mga nangangailangan. Pero nakahalata yung mga 12 disciples na sobrang na silang nasasangkot sa administrative business. Kung sino ang tatanggap ng ganitong tinapay, kung gaano kalaki ibibigay ng parte sa ganung byuda, paano magpapakain ng mga tao, etc. etc. Napapabayaan na nila yung tunay nilang big war. And that was to preach and to pray. So sabi na, teka, nakakahalata kami, nawawala kami sa tamang mga giyera ng buhay namin dahil nasasangkot kami sa mga bagay na ito. Hindi naman dahil hindi mahalaga ang mga bagay na ito, pero hindi yan ang pinakamahalaga naming calling. So pipili tayo ng mga taong gagawa niyan, mag-a-administer niyan. Dahil ang tunay na calling ng mga spiritual leaders is to teach, to preach, and to pray. At yung prayer na yun, need not be public. Pwedeng private prayer nila yun, tulad ng prayer ni Jesus. Pero pagka yung leader mo, yung preacher mo, yung teacher mo, gusto mo pa rin na siya ang nagdi-distribute lagi ng mga tinapay, mga pagkain, mga relief goods. Gusto mo siya pa rin ang lahat ng gumagawa ng mga kasalan, mga libing, mga program. Gusto mo umaattend siya ng lahat ng mga programa, mga birthday, mga anniversaries. Mawawala na siya ng oras manalangin at mag-aral para makapagturo ng mabuti. So if you like quality spiritual leadership, you must set your spiritual leaders free from administrative and ceremonial business of the church. So, ang ginawa nila, there was a choice between teaching, preaching, and administrative work. So they assigned administrators, they assigned managers and supervisors para gawin yun so that they would be free. Again, what is your big war? Kasi yung battles are the little fights that comprise a big war. Pero kung ikaw ay nasangkot sa mga little battles, hindi ka natuloy nag-survive doon, paano mo magagawa yung big war mo? Kaya mga kapatid, sabi nila sa pagpapatuloy ng kwento, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang.
puspos ng Espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Ayaw nila mag-defocus, they wanted to stay focused on their big war. So they gave the little battles, specific battles, to lieutenants, to generals, to other platoon leaders. Acts 5:38-39. Kaya't ganito ang payo ko. Huwag din yung pakialaman ng mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan. At lilito pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Payo ng napakatalinong Christian leader doon sa mga ibang leaders ng church na pinipilit pakialaman yung mga mission nila Pedro. Gusto nilang pigilin mga Jewish leaders ito na pinipigil nila yung mga Christian leaders. At sabi ng isang matalino sa kanila, kung ang ginagawa nila, pang tao lang, galing sa tao, mamamatayan ng kusa, huwag niyong problemahin. Pero paano kung galing sa Diyos? Ang ginagawa nila, di kakalabanin niyo ang Diyos. So ang sinasabi lang niya dito, let's focus on the big war. Let's not get lost in the little battles because we might lose sight of the major important thing in our life. Huwag yerahin ang may mga katuroang kakaiba sa karaniwan. Kasi di ba ang Christianity, kakaiba sa Judaism, kakaiba sa karaniwan, kaya't pinatay nila si Jesus, kaya't kanilang hinabol at inuusig ang mga unang mananampalataya. Kasi kakaiba nun. At kahit ngayon, maaaring establish ka na sa church, establish ka na sa religion mo, may maririnig kang kakaibang teaching, huwag mong girahin, huwag mong ilaban ng patayan yan. Kasi kung galing yan sa tao lamang, mawawala rin yan, matutunaw. Pero kung galing sa Diyos, ano naman ang malay mo? Kung ang galing talaga sa Diyos ay yung dati mo nang alam o itong bagong dumarating a refinement of what you already previously know. Ganun-ganon noon ang Jesus' teachings. Kakaiba, labas sa kahon, revolutionary. Kaya galit na galit ang mga traditional thinkers and theologians. Revolutionary ang Christianity. Kakaiba, labas sa kahon, labas sa Judaism, labas sa tradisyon. Kaya lang, nag-backslide ang marami into Mosesness, Phariseeness. Nagsimula sila with Jesusness, tapos bumalik sila sa Mosesness, Phariseeness, at hanggang ngayon, marami tayong minana na so-called Christian teachings, Christian practices, na backsliding into Mosesness and Phariseeness. Pero ang lesson pa rin na mahalaga, do not be sidelined by minor issues. Proverbs 26:20, without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. So pag kami gulo, may mga usapan, doon na tayo sumali kasi mawawala rin yan. Ang hindi tunay na galing sa Diyos, matutunaw yan na parang ice cream. Mawawala din yan sa ibabaw ng lupa. Proverbs 18:1, against all sound judgment, an unfriendly person starts quarrels. Well, John did not deliberately start a quarrel, but she picked on this woman who wanted a fight and who would want a good fight. Maganda ang ginagawa ni John, nagpapaalala siya kung anong tama at mali, pero merong better choices that could have been done to stick to the calling, to clear the path for the Lord. But John made a very, very strong pitch for the law, which was not his mission. Do not make specific, needless enemies. Kung nagtuturo ka lang ng general idea, hindi naman diretsong napupukol ang mga tao para sila diretsong magkaroon ng grudge, pero yung tao mismo, pinipick out mo yung name niya, sasabihin mo yung sin niya publicly, well, you are making an enemy. Proverbs 17:14, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. I-apply natin sa buhay natin. Ginagawa lang nating springboard yung nangyari kay John na naabala siya sa kanyang main mission, pero tayo ngayon, nangyayari rin yun. Maraming beses naabala rin tayo from our main missions in life. Another lesson, do not needlessly walk into danger.
John was walking into danger. And really, technically, he walked into his prison. He was very, very vocal about his opposition to the lifestyle of the king and his queen. It's not bad to do, especially for a prophet like him. But that specific battle stopped him from pursuing his big war. Proverbs 20:30, it is to one's honor to avoid strife. Marami pa naman ngayon, idol nila si John the Baptist, kaya mahilig din silang mang-away, mahilig din silang manduro, mahilig silang mag-ungkat ng mga kasalanan ng iba, mahilig silang gumawa ng ganitong uri ng mga battles. Kasi akala nila, tama ang ginawa ni John eh. Pero tanungin natin ang mga sarili natin, pag-aralan natin, tama nga ba yun? O nakaabala sa tunay niyang malaking mission? Proverbs 22 verse 3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Napaka-importanteng lesson sa buhay, mga kapatid. Kahit kapag godly, kahit ka pa isang John the Baptizer, kahit ka pa isang propeta, kahit ka isang servant of God, observe natural law. Observe common sense. Even and especially if you have a big cause. Kasi marami mga tao, merong great spiritual calling, merong great ministry, but they do not observe natural law. Laging iniisip nila, ipapagtanggol ako ng Diyos. God will protect me. God will take care of me. So, kuminsan, they figure in accidents. Sometimes, they figure in many things that could have been prevented or avoided had they deferred to natural law. Pero yung sobrang paniniwala nung hyper-faith na lagi kang i-exempt sa gutom, i-exempt ka sa sakit, i-exempt ka sa sunog, i-exempt ka sa baha, sa lunod, sa kung ano-ano mga dilubyo. Tapos, pag nangyari, pag umandar yung natural law, takang-taka yung mga tao dahil akala nila, bakit siya pinabayaan ng Diyos? Di ba lingkod siya ng Diyos? Bakit tayo pinabayaan magutom ng Diyos? Di ba nagmi-mission tayo? Pero yes, pero meron ka bang itinanim para anihin mo nang habang nasa mission field ka? Meron ka bang ginawang paghahanda para meron kang bunutin pag kami nangangailangan? O wala at ispinasa Diyos mo in the sense na kinalimutan mo that God is the author of natural law. Na pag wala kang tanim, wala kang aanihin. Importante, lalo't mahalaga ang spiritual mission is to respect natural law, to observe common sense. Spiritual callings, missions, ministries, high causes do not exempt even anointed persons from natural law. Kaya minababalitaan tayo, very sad na mabalitaan, na meron talagang mga very godly people. Napakahalaga na kanilang mga mission sa buhay. Pero bigla-biglang nai-interrupt ang buhay nila with sudden, unexpected departures because natural law took effect. Because natural law was ignored. Ngayon, meron namang super ingat na, ginawa na lahat ng ingat, may nangyari pa rin hindi maganda sa kanyang buhay, meron din naman kasing tinatawag si Solomon na time and chance. So, i-observe mo ang natural law hanggang kaya mo, pero pag hindi pa rin yung nag-work at meron pa rin nangyaring hindi mo inaasahan, meron pa rin namang isang law at work yung the law of time and chance. Solomon was very clear about that teaching. Luke 14:28-30. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos sa kanyang ipapatayo? Baka matapos ba ilagay ang mga pundasyon na hindi naman mayari ang tore? Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakitan yon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. So, kahit malaki ang misyon, mahalaga ang tore, kailangan observe natural law, observe common sense, magplano, magpondo, at mag-ayos ng administrative issues of the project. Very important pa rin na lesson dito. Observe time and chance as part of natural law. Tulad na ating binanggit kanina. Mag-ingat na mabuti para hindi mangyari ang mga ayaw, pero kuminsan, sa kabila ng pag-iingat, may nangyayari pa rin ayaw kasi nga may time and chance. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift,
or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. So meron daw talagang swerte. Meron daw malas. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes 9:11. Pero, bihira lang mangyari ang swerte at malas na yan. Most of the time, ang iiral ay natural law, so gawin natin kung anong practical, kung anong wise, kung ano ang marapat. Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its very decision is from the Lord, meaning it is from natural law. Job 4:8, as I have observed, those who plow evil and those who sow trouble reap it. Yun ang natural law. Yun ang mas umiiral, yun ang mas normal. Kung anong itinanim, siyang inaani. The sudden death of John necessitated Jesus' sudden entry into public ministry. Yun ang nangyari. Namatay bigla si John, kaya kinailangan agad na si Jesus ang mag-take over doon sa movement. Matthew 14:1-2. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." So you see, right after John died, Jesus became very public, and up to now, we have to study if that was the best for the ministry or not. But John was suddenly gone, so Jesus suddenly took over the movement. Matthew 14:13-14, when Jesus heard what had happened, yan ay nung namatay si John, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed the sick. Dati may mga followers pang distinct bukod si John. Pero nung namatay na si John, lahat ng mga yon ay biglang naglipatan kay Jesus. John 10:40-41. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Habang naroon siya, maraming lumapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Paano kaya kung lumawig at humaba pa ang ministry ni John the Baptizer at hindi siya biglang nalagutan ng buhay? Mas naging handa kaya ang mga tao? Mas na-clear kaya ang daan? That we will never know because that was not what happened. But the question is, was the ministry rushed prematurely? Luke 9:1-7. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang magandang balita at pinapagaling nila ang mga may sakit. Ang mga nangyayari ay nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea, nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na taga-pagbautismo. Apply sa personal life ang lahat ng mga itong butil-butil na hinihimay-himay natin. Tumatangka, humahanap tayo ng pwedeng matutunan na lesson para sa atin ngayon sa mga nangyari noon na pagkapugot ng ulo kay John the Baptizer. At tulad nga ng sinabi natin, ang isang napakahalagang lesson that can be learned is to focus on your major project. Ano ang major project mo tungkol sa iyong personality, sa iyong education, sa iyong skill, sa iyong training? Anong major project mo tungkol sa iyong family life, sa iyong married life, sa iyong social life? Ano ang major project mo about your life, about your ministry, about your service to God? Anong major project mo about your love for country, for the arts, for anything, for technology? Know it and focus on it. Maiksi ang buhay dito sa mundo, dapat walang masayang na oras, at lalong dapat hindi bigla kang maputulan ng buhay nang wala sa script, wala sa panahon, dahil pumasok ang law of nature or sumingit ang time and chance.
Do not start and make needless battles along the way. The less battles you make, the more you can win your big war dahil hindi ka madidistract, hindi ka maabala. Do not get beheaded for whatever reason. Avoid that and get your mission cut short in the process. Pag-isip-isipan natin, dapat lahat ng pinag-aaralan natin mula sa Bible ay ma-connecta natin sa buhay natin ngayon. Iba man ang konteksto nila noon, iba man ang kanilang particular local truth, meron naman tayo ngayong particular and local truth natin into which we can universalize and contextualize the lessons from the distant past to make it relevant to our lives today. And that makes parts or the beautiful lessons from the Bible a living reality. Kailangan nating mahanapan ng kahulugan. Paano tayo napupugot-pugutan ng ulo ng hindi naman dapat kung tayo sanay umiiwas-iwas? At makakaiwas tayo sa little battles kung nakafocus tayo sa ating big war. Siyempre, there are battles to fight, but you've got to choose your battles. You've got to learn to choose your battles because you don't know where the strength of the enemy lies. And you don't know when your energies might be expended because of a battle that's minor in relevance to your big mission. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan ng mga bagay na ito para hindi tayo maharang ng anumang mga bagay na maliliit naman kung ituturing pagka ito i-compare sa ating big missions in life. Learn. At huwag tayong mamugot ang mga ulo ng mga Johns sa ating paligid. Kung hindi naman natin talaga yan kailangan at hindi naman talaga yan kailangan, huwag na lang tayong sumaghabal sa iba. Hayaan natin gawin nila yung ginagawa nila. Huwag natin silang putulan ng pag-asa. Huwag natin silang alisan ng buhay, alisan ng hanap buhay. Let them live. At tayo naman ang atupagin natin is to do our calling. What is your calling? As a man, as a woman, as a parent, as a son or daughter, as a spouse, what is your calling? What is your main mission in life? Know that. Para magawa ang pinakamabuting dapat gawin sa maikling panahon ng buhay na ito. God bless us all. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat din po sa mensahe na amin pong narinig sa aming pastor. Salamat po dahil po na paalalahanan niyo po kami na kami po, Panginoon, ay mag-focus sa aming pong mga gagawin sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, na lumakad sa inyo pong calling sa amin, sa aming buhay. Panalangin po namin, Ama, na hindi kami mabaling sa kaliwa o sa kanan, at patuloy niyo po kaming gabayan na magawang pa namin ang aming pong mga gawain. Nawa, Panginoon, ang aming pong mga pagbibigay sa inyo ngayon ay makakalugod sa inyo pong presensya. Nawa kayo po ang malaluhati at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Inyong gawa
I will never leave you nor forsake you. In your arms I will be safe. That's the promise you had made. I will never leave you nor forsake you. In this world that seems so untrue, in your promise I cling and hold on to. Lord, your words are sufficient. Trusted that'll strengthen my soul. Yes, Lord, you've lifted me up. See through the eye of my heart. No one could ever love so faithful than you are. I will never leave you nor forsake you. In your arms I will be safe. That's the promise you had made. I will never leave you nor forsake you. In this world that seems so untrue, in your promise I cling and hold on to. You've supplied all my needs, gave me strength to keep my victories. You're all that I have, and I believe you said I will never leave you nor forsake you. In your arms I will be safe. That's the promise you had made. I will never leave you nor forsake you. In this world that seems so untrue, in your promise I cling and hold on to. In this world that seems so untrue, in your promise I cling and hold on to. Amang banal, aming Diyos, salamat po sa isang mabiyayang pananambahan na amin pong naisagawa. At salamat dahil alam po namin ikaw ay nabigyan namin ng kaluwalhatian, ikaw ay aming napapurihan. Salamat sa mga awiting aming inawit. Salamat sa mga sayaw ng papuri. At higit sa lahat, salamat po aming Diyos sa mensaheng naihatid ng iyong lingkod, ang aming pastor, si Pastor Ed Lapis. Mensaheng nagbigay ng inspiration, ng encouragement, ng challenge and comfort sa bawat isa. At ngayon, aming Ama, dinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Hiling ko, Ama, in the name of Jesus, na iyong ipagkaloob ang lahat at bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. Inihiling ko na ang iyong pag-iingat, gabay at patnubay ay maranasan ng bawat isa. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid at hinihiling ko, Ama, na ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa na nanggagaling sa iyo ay manatiling maranasan ng aking mga kapatid na ito. At ngayon, mga kapatid sa Panginoon, sumainyo ang bendisyon ng Diyos Ama, patuloy kayong iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At ang patnubay, kaaliwan, kapayapaan, kagalakan, dulot ng banal na Espiritu, ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. You
Day by day, I walk a little